ikaw lamang, sa buhay ko. Love Story. Binabati kita, anak. Masayang-masaya ako sa iyong pagtatapos sa kolehiyo. Ako rin po, Inay. Ngayon, magkakaroon na po ako ng maayos na trabaho. Mababawasan na po ang hirap ninyo. Labis na kaligayahan ang naibigay mo sa akin ngayon, Lorraine. Kahit mahirap lang ako at walang pinag-aralan, nakaya ko rin magkaroon ng anak na titulada. Salamat, anak. Hindi mo ako binigo. Nasaksihan ko po ang mga hirap at pagsisikap ninyo, Inay. Makatapos lamang ako. Kaya, sinabi ko sa sarili ko, magtatapos ako at hahanguin ko po kayo sa hirap. At pangako po, tutuparin ko po yun. Pagiginhawain ko po kayo. Ay, naku, huwag na nga tayo mag-iyakan. Kailan natin yung binili nating pansit at tinapay habang mainit pa? Regalo mo sa akin ang bag na to, Marvin. Oo, Lorraine. Nahihiya nga ako sa iyo eh. Pasensya ka na, hindi ako nakatayin ng graduation mo. Ang dami kasing trabaho sa office. Naiintindihan ko naman yun. Kaya lang, ang mahal ng ganitong bag. Nakakahiya naman sa'yo. Gumastos ka pa ng malaki. Okay lang yun. Gusto ko yan ang gamitin mo kapag nag-opisina ka na. Salamat ha. Ang bait mo talaga. Anong plano mo ngayon? Di, makahanap agad ng trabaho para makatulong na kay Inay. Mahal na mahal mo talaga si Aling Sandra. Mahal na mahal din naman niya ako eh. Nakita ko yun. Hindi siya nag-asawa kahit matagal nang pumanaw si Itay. Sa akin niya binuhos ang panahon niya. Kaya gusto kong suklian ang pagsasakripisyo niya. May naalala ako. Hiring nga pala ngayon sa office namin. Gusto mong mag-apply doon? Ha? Sige. Susubukan ko kahit nene-nervyos ako. Gusto ko talagang magamit na ang tinapos ko. Naniniwala ako na matatanggap ka doon. Matalino ka naman eh. Good morning, ma'am. Oh, yes. Good morning, Miss Delgado. Have a seat. Thank you po. Maganda result ng exams mo, Miss Delgado. Also with your first interview. Pero ang gusto ko sana sa kukunin naming assistant marketing manager ay hindi newly graduate. Gusto ko may experience din sana siya kahit konti. Ma'am, sa university lang po ang experience ko, but I'm willing to learn. Just give me a chance. Okay, Miss Delgado. Dahil nagbibigay naman talaga ng chance ang company na ito sa mga baguhan. Okay, sige. Ma'am? Tanggap ka na. You're hired. And you will start tomorrow. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Sabi ko sa'yo, di ba? Matatanggap ka. Kahit na nga mataray si Ma'am Monica. Kinabahan nga ako kanina. Akala ko hindi niya ako tatanggapin kasi newly grad pa lang ako eh. Hindi naman pwedeng puro na lang may karanasan ang kukunin nila. Tumatanda at nawawala rin ang mga empleyado nila. Kaya kailangan, magbigay din sila ng pagkakataon para sa mga maaaring pumalit sa mga yon.
para may pagpatuloy pa rin ang kumpanya. Oo nga naman, tama si Marvin, anak. Kaya pagbutihin mo, ha? Ipakita mo na pwede ka rin maging manager balang araw. Opo, inay. Kayo yata ang inspirasyon ko, no? Bibili ako ng pagkain. Gusto ko i-celebrate natin ang pagkakatanggap mo sa trabaho. Uy, huwag na. Saka na lang yun. Bakit? Oo nga naman, iho. Nakakahiya na sa'yo. Marami ka nang naitulong sa amin. Isa pa, marami akong dapat ihanda para sa pagpasok ko bukas. Next time na lang tayo mag-celebrate. Okay, sige. Pero bukas ha, sabay tayong papasok. Susunduin kita rito. Oh, Wilson. I'm glad you're back. Ate, Namiss ko ang kapatid ko. natutuwa rin ako at narito na ako uli. Talagang there's no place like home. Oh, kumusta naman ang branch natin sa Cebu? Okay naman, walang problema. Sabi mo, no, minsan nagkausap tayo sa phone. Nagpunta ka rin sa Palawan at Davao. Oo, para tingnan ang mga branch natin doon. At natutuwa ako dahil totoo naman pala na maayos ang takbo ng business natin doon. Sabi nga pala ng manager natin, sana makapasyal ka rin sa branch natin sa lugar na yon. Oh, darating din ang time na yon. Pero ang gusto ko, kasama kita. Oo, para mas masaya. Sige, Ay, siya nga pala. May bago na tayong assistant marketing manager. really? Oh, yes. Newly graduate lang siya. Pero tinanggap mo? Dahil nakita kong determinado siya makapagtrabaho. At ganon ang gusto ko. Yung hindi malaki ang ulo at sobrang bilib sa sarili. Kahit wala pa napapatunayan. Tama naman yun. Well, you will see her pag pumasok ka na. Papasok na ako bukas. Hindi ka na magpapahinga. Ate, kilala mo naman ako. Tama na sa akin ang makatulog ako ngayong gabi. Good evening, Monica. Good evening, Pocholo. Sit down. Thanks. Flowers and chocolates for you. Flowers and chocolate naman ngayon. Hindi ka man napapagod sa pagregalo at pagdadala mo sa akin ng kung ano-ano? Hindi. Dahil mahal kita. At umaasa pa rin ako na mamahalin mo rin ako balang araw. Pocholo, matagal ka nang nanliligaw. Matagal ko na rin sinabi na kalimutan mo na ako dahil wala kang maasahan. At hanggang ngayon, hindi nagbabago yon. Monica. I'm sorry. Sana tanggapin mo na ang katotohanan. Hanggang pagiging kaibigan lang ang maaari nating marating. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Salamat sa pagdating mo rito, Wilson. Teenager pa lang tayo, magkaibigan na tayo. Kaya kabisado na kita. Tatawagan mo ko kapag may problema ka or sobrang malungkot ka. Ang ate mo, sinaktan na naman niya ang damdamin ko. Alam mo, kung pwede ko lang sulatan ang puso ni ate, ginawa ko na sana. And I will write your name there. Dahil ikaw talagang gusto ko for her. Salamat. Kaya lang, mukhang wala mangyayari sa mga pagtitiyaga ko. Pero wala naman siyang boyfriend. At wala rin ini-entertain na manliligaw liban sa'yo. I think it's because I'm your best friend. Kaya huwag kang sumuko. At lagi naman akong nasa likuran mo. Talaga? Iniimbitahan mo ako mag-dinner dito sa inyo?
Sumweldo na kasi tayo kaya nagpaluto ako kay inay ng sinigang na hipon para mapagsaluhan natin. Yun! Ang sarap niyan. At nagpahanda rin si Lorraine ng masarap na dessert. Ngayon na natin isi-celebrate ang pagkakapasok ko sa trabaho, Marvin. Talagang okay ka, Lorraine. Inilalagay mo sa ayos ang lahat. Kahit ang pagsa-celebrate. Dapat talaga kahit ang pagsasaya, nasa ayos. O ano, dito ka na magdi-dinner ngayon? Oh, iyo, sumagot ka na. Baka magbago pa ang isip ni Lorraine. Oo, gusto ko yan. Mukhang malalim ang iniisip mo, Wilson. Pwede malaman ko ano yun? Hindi naman malalim, ate. Naitatanong ko lang sa sarili ko kung anong ayaw mo kay Putsol. Tungkol pala sa best friend mo. Naawa ako sa kanya eh. Alam kong mahal na mahal ka niya. Ano bang ayaw mo sa kanya? Wala. Actually, gusto ko naman ang ugali niya. Yung pala eh. Eh bakit hindi mo siya magawang mahalin? Simple. Ayaw tumibok ng puso ko sa kanya. Pero wala kang boyfriend. And you're still single. Hindi ibig sabihin noon na magagawa ko na siya mahalin. Ate, O ikaw, bakit hindi ka pa nag-aasawa hanggang ngayon? ako? Eh, dahil masaya ako sa kalagayan ko ngayon. Kontento ako at masaya sa pag-aasikaso ng ating mga negosyo. Pareho lang pala tayo eh. Kaya wag mo na ilakad sa akin yung kaibigan mo. Inay, masama po ba ang pakiramdam niyo? Wala, anak. Inay naman, dati kasi tuwing ganitong oras, kumikilos na kayo. Pero ngayon, nakahiga pa rin po kayo. Bakit po ba? Ano po bang masakit sa inyo? Nirarayuma na yata ako. Ang sakit kasi ng balakang ko. May ininom na po ba kayong gamot para dyan? Uminom na ako ng gamot sa rayuma. Kaso ayaw pa rin mawala. Kagabi nga kumuha nga ako ng bote na may tubig na mainit. At dinikit ko dito sa aking balakang. Wala, hindi pa rin nagbago. Naku, mabuti pa po. Ipa-check up ko kayo ngayon sa doktor. Na, gastos lang yun. Pero inay... Wala ka pang ipon. Baka mamaya kapusing ka. Naku, hindi po akong bahala. Basta, dadalhin ko kayo ngayon sa doktor. Kailangan maresetahan kayo ng tamang gamot sa sakit nyo. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Sorry po, inay. No, bakit umihingi ka ng sorry? Dahil po sa akin, kaya nagkasakit kayo. Hindi totoo yun. Wala kang kasalanan. Napabayaan ko ang sarili ko kaya ako nagkaganito. Ibinuhos niyo po sa akin ang panahon at kita ninyo. Tiniis niyo mga sakit na nararamdaman ninyo. Sorry po, inay. Ginampanan ko lang ang tungkulin ng isang nagmamahal na magulang sa kanyang anak. Kaya tama na, tumahang ka na. Wala kang kasalanan sa pagkakaroon ko ng sakit. Susundin po natin ang sinabi ng doktor na tumingin sa inyo, inay, ha? Pero anak, magastos yun. Wala kang pera. Kawawa ka naman. Ako po ang bahala, inay. Basta, kailangan gumaling kayo. Kaya, ipapagamot ko po kayo. Nakakatuwang kinuha ni ate na assistant marketing manager namin. Ang sipag, lagi na lang nag-o-overtime. At mabilis din matuto, Wilson, Oh, ate,
Bakit ka nakangiti dyan? Ate, hindi ko namalayan ang pagpasok mo. Dahil para may malalim ka iniisip eh. Pero mukha namang hindi problema. Dahil nga nakangiti ka. Natutuwa lang ako sa kinuha mong AMM. Masipag siya. Mabilis matuto. Mukhang hindi ka nagkamali sa pagtanggap sa kanya. Actually, napasin ko rin yun. At sana nga, hindi siya katulad ng pinalitan niya na ningas kugon lang. By the way, lunchtime na. Let's go. Kumain na tayo. May tatapusin pa ako, ate. Wilson, alam mo ayokong kumain mag-isa. Saka you can do that later. Saka nun, that's it. Ikaw talaga. Kaya hindi ka magkanobyo eh. Lagi na lang ako isinasama mo. May CKD si Alexandra? Oo, Marvin. Hindi na kasi pinansin ng mga nararamdaman niya noon. Kaya, ayun, nauwi raw sa chronic kidney disease. Ay, kawawa naman siya. Anong sabi ng doktor? Kailangan daw niya ng once a week na kidney dialysis. Naku, magastos yun, Lorraine. Alam ko. Huwag kang umiyak. Naawa ako sa nanay ko, Marvin. Napagtapos nga niya ako. Nagkasakit naman siya. Hindi ko pa nga siya napapaginhawa. Gagaling din si Alexandra. Mayawa ang Diyos. Huwag kang mawala ng pag-asa. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Oh, ate, bakit hindi ka pa nakaayos? Hindi na muna ako papasok ngayon. Bakit? Hindi ko kaya. Sama na pakiramdam ko. Paano meeting natin mamaya with our clients? Ikaw na lang ang marap. Kaya mo naman yun. Sabay pa kayong nagkasakit ng ating marketing manager. What? Ang bihira. Dalas naman niya magkasakit ngayon. Si Lorraine na lang ang isasama ko sa meeting mamaya. Buti pa nga. Sabihan mo siya, maganda. O sige, alis na ako. Wilson, Yes, ate. mag-iingat ka. Congratulations, Miss Delgado. Para saan po, sir? Na-impress sa'yo ang mga kamiting natin kanina. Hindi ka kasi nagmukhang baguhan. Ayaw ko po kasing mapahiya tayo. Kasi nga, wala ang marketing manager natin. Kaya pinagbuti ko po ang trabaho ko. Very good. Naisip ko lang, siguro matalinong parents mo, no? Kasi di ba may kasabihan kung ano ang puno, isa ang bunga. You're intelligent, kaya malamang na matalino sila. Hindi po nakatapos ng pag-aaral ang nanay ko, sir. Oh? Maaga po kasi siyang naulila. Oh, I see. Ang father mo? Maaga po siyang nawala sa amin ni inay. Sorry to hear that. Okay lang po. Sige po, sir. Tutuloy na po ako. Baka po naghihintay na ang nanay ko. Wait. Pwede mo ba akong samang pagmerienda? Minutom ako sa meeting natin kanina eh. Naku, sir. Nakakahiya naman po. Bus ko po kayo eh. Lalong nakakahiya kung hindi mo pagbibigyan ng invitation ng boss mo, di ba? Kaya tayo na. Sandali lang naman tayo eh. Akala ko si Wilson ang dumating. Ikaw pala. Nalaman ko kay Wilson na may sakit ka.
Kaya dinalaw kita. Dinalang kita ng mga prutas. Ay, naku, ang taong yun, oo. Sinabi pa sa'yo pagkakasakit ko. Dahil alam niya masyado akong concerned sa'yo. Dapat naman kasi, Monica, magpahinga ka rin. Mag-relax, magbakasyon. Kahit paminsan-minsan, hindi yung puro ka trabaho. Ayoko lang namang mapabayaan ang business na minana namin sa aming mga magulang. Mas mapoprotektahan mo ang negosyo nyo kung hindi ka magkakasakit. At mangyayari yun kung iingatan mo ang iyong sarili. Pocholo, Huwag mo sanang masamayin ng sinabi ko. Ikaw lang naman ang inaalala ko. At alam mo kung bakit. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Really? Pocholo? Yes. Kaya nga masaya ako eh. Dahil sa wakas, sumama uling mamasyal sa akin ang ate mo. Napakatagal na nung huli ko siyang naisama sa pamamasyal. Well, magandang sign ito, ha? Mukhang magbubunga na ng magandang pagtsatsaga mo. At magiging bayaw na kita. Sana nga, Wilson. Ay, oo nga pala. Kanina, habang hinihintay kita dito sa office mo, may nakita akong isang magandang bagong employee nyo. Siyang nag-assist sa akin. Si Lorraine yun, ang aming assistant marketing manager. Ang bata pa niya, ha? Siguro mga 22 lang siya. Right? Pero ang sipag niya at ang galing. Alam mo, may kahawig siya eh. Hindi ko nga lang maalala kung sino, pero meron talaga eh. Ano ba yan? 1 hour na akong nagpapalipas ng oras dito sa office. Umuulan pa rin. Ay, mahihirapan talaga ako kung sa pagsakay ko ngayon. Lorraine? Oh, narito ka pa rin. Ay, sir, nagpapatila lang po ng ulan. Ang lakas po kasi. Wala pa naman po akong dalang payo. Mabuti pa, ihati na Ay, kita. naku, wag na po. Kaya ko naman po umuwi. Mahirapan ka sumakay. Isa pa, 9 p.m. na, gabi na. Anong oras ka pa makakauwi kung hindi pa kita ihahatid? Naku, nakakaya po sa inyo. Maaabala po kayo. Kaya kung pwede rin lang, gusto kong protektahan ka. At gagawin ko yun. Anak, halika na. Handa ng agahan. Mag-almusal na tayo. Wow, ang bango ng sinangag. Inay, baka naman po inalatan niyo to, ha? Masama po yung maalat sa inyo. Huwag ka mag-alala. Sinusunod ko yung mga bilin sa akin ng doktor. O tara na, kain na. Sige po. Naku, sayang, inay. Hindi niyo po nakita yung boss ko. Sino? Yung sinabi mo nagatid sa'yo? Opo. Alam niyo po, ang bait niya. Tsaka ang gwapo pa. Hindi nga po halatang may edad na siya kasi baby face. Salamat naman. At pinagmalasakit ang kanyang ihatid. Bakit nga ba hindi mo kasabay si Marvin sa pag-uwi? Iba po yung department niya, inay, Tsaka nakakasabay ko lang po siya sa pag-uwi. Pag wala po akong overtime. Kahapon po, nag-overtime ako Tapos umulan pa ng malakas. Buti na lang talaga, inihatid ako ni Sir Wilson. Ay, sana'y pinutuloy mo at ginising mo na lang ako. Nang makilala ko't napasalamatan. Nagmamadali po siya Lorraine, may good news ako sa'yo. Good news? Oo, Ano yun?
nakahingi ako ng guarantee letter sa DSWD para kay Aling Sandra. Guarantee letter? Oo. Paano gagamitin yun? Pwede mong gamitin ito sa dialysis niya. Mababawasan ang gastos mo. Para sa ilang dialysis din ito. Uy, paano ka nagkaroon yan? May classmate ako noon sa high school na nagtatrabaho ngayon sa DSWD. Siya ang tumulong sa akin na ma-process yung hinihingi kong mga requirements para sa nanay mo. Salamat, Marvin, na lagi mo kaming tinutulungan. Yun ay dahil gusto kong gumana mga dalahin mo kasi mahal kita, Lorraine. I love you. Marvin? Yun ang totoo. Hindi na kita niligawan noon dahil alam kong ayaw mong mabala sa pag-aaral mo, pero ngayon, wala nang dahilan para ilihim ko sa iyo ang aking damdamin. Mahal na mahal kita, Lorraine. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Hindi ka na kumibo. Galit ka ba sa sinabi ko? Nabigla lang kasi ako, Marvin. Akala ko best friend lang yung turing mo sa akin. O siguro, sobrang focus ko sa amin ni Inay. Kaya hindi ko binibigyan ng ibang kahulugan ng mga ginagawa mo sa amin. Naunawaan ko. I'm sorry kung nabigla kita. Pero hindi naman ako nagmamadali. Hihintayin ko ang panahon. Handa mo na akong tanggapin dyan sa puso mo. Well, salamat sa pangunawa, Marvin, ha? Sana lang, kahit alam mo nagdamdamin ko sa'yo, hayaan mo pa rin magawa ko ang mga pagtulong ko sa inyo. Kanina nakita ko, sabay na naman dumating sina Lorraine at Marvin. Nobyo kaya niya si Marvin? Sabagay, pareho silang single, kaya walang masama kung maging sila. Pero hindi nabanggit sa akin ni Lorraine. Bakit naman niya babanggitin? Hindi ko naman tinatanong. Tsaka, ano bang pakialam ko sa kanila? Bakit pa ako nag-iisip ng ganito? Mabasa na nga itong mga report na nasa table ko para maaga kong matapos ang mga ito. At nagtapat na pala ng pag-ibig sa'yo si Marvin. Hindi po kayo nagulat, Nay. Alam niyo po ba ang tungkol sa damdamin niya para sa akin? Hindi, anak. Noon pa naman halata ko na yun. So ako lang pala talaga ang hindi nakapansin. Oo, anong sagot mo sa kanya? Wala pa po eh. Hindi ko pa po kasi naiisip ang tungkol sa pag-ibig. Lorraine, hindi sa pinangihimasukan ko ang iyong damdamin, ha? Gusto ko lang malaman mo. Nababaitan ako sa kanya. Maganda ang kanya ugali. At naniniwala ako. Tapat siya. Inay. Sana. Paghanda ka ng magmahal, mapansin mo siya. Ang gusto ko po kasing pagtuunan ng pansin ay ang maipagamot kayo para tuluyan na kayong gumaling. Anak, dahil sa akin, pinipigil mo ang iyong damdamin. Inay, mahalaga po kayo sa akin. At ayokong mawala kayo. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Anong masasabi mo dito?
Maganda location itong pinagawa mong bahay. Tahimik. At syempre, maganda rin itong bahay. Also the furnitures. Salamat at nagustuhan mo. Alam mo ba kung bakit hindi pa ako tumitira dito? Bakit nga ba? Dahil inilalaan ko ito sa babaeng pakakasalan ko. Gusto ko dito ko siya tira. Pocholo. At nangangarap ako na sana ikaw yun. I'm sorry, Pocholo. Pero katulad ng nasabi ko na sa iyo na maraming beses, hanggang pagkakaibigan lang ang maaari natin marating. Monica. Sumasama ako sa iyo mamasyal upang pareho tayo ma-relax, mawala yung stress. Walang ibang kahulugan yun. At sana maintindihan mo. So, si ate na naman palang problema mo. Akala ko, dahil madalas ko na siyang naisasamang mamasyal, mababago na rin ang damdamin niya. Magkakaroon na rin ako ng pitak sa puso niya. Umasa lang pala ako sa wala eh. Pocholo, marami ka ng alak na naiinom. Aray, masakit. Mahal na mahal ko ang kapatid mo. Siya lang ang minahal ko ng ganito. Alam mo yan. Alam ko. Kung may magagawa nga lang ako para matulungan ka, ginawa ko na eh. Bakit ba lagi na lang niya akong sinasaktan? Ano ba ang dahilan at hindi niya ako magawang mahalin? Ano? Tahimik sa bahay, ah. Nasaan kaya si Inay? Nay? Nandito na po ako. Wala po kaming overtime ngayon. Kaya nakauwi po ako ng maaga. Ala, ba't ganun ang boses ni Inay? Parang hirap siya. Mapuntahan na nga. Lorraine, anak, Nay, bakit po? Ano pong nararamdaman ninyo? nahihirapan ako huminga. Oh, Diyos ko. Kailangan madala na kayo sa ospital ngayon. Sandali lang po, tatawag po ako ng masasakyan. Saan man mangyari ang balita, hagip na balitang Frondi. Lunes hanggang Biyernes, 3 a.m. live sa DZR, Reach Radio, TV, and online. Kasama sina Kisses Habsen at Rumel Fuertes. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. Paupo ka, Lorraine. Thank you po, sir. Tawag niyo raw po ako. Nabanggit kasi sa akin ng ating HR na nagkakas advance ka. Opo, sir. Kasi po, nasa ospital po ngayon ang nanay ko. Kailangan ko po ng panggastos para sa kanya. Talaga bang may CKD ang nanay mo? Opo, Sir Wilson. Siya rin po ang dahilan kaya madalas po akong mag-overtime. Gusto ko pong kumita ng malaki para matustusan ng gamutan ni Inay. Kaya pala. Pero mapalad ang nanay mo dahil mahal na mahal mo siya. Isa lang po ang pamilya ko eh. At hindi ko po kakayanin kung mawawala pa siya. Hindi baling mahirapan po ako sa pagkayod. Hindi baling hindi ko mabili ang mga magagandang damit o kung ano pa man. Basta, mabuhay lang po si Inay. Huwag ka na umiyak. Naunawaan ko.
Ito, kunin mo. Pera? Oo, 10,000 yan. Gamitin mo para sa nanay mo. Salamat po, sir. Pakiawas na lang po ito sa sahod ko. Hindi na. Kailangan mong sweldo mo para sa iba niyong gastos. Pero Sir Wilson, Tulong ko na yan sa'yo. Ibig mong sabihin, galing sa boss mo ang pinanggastos natin sa mga gamot at pang-ospital ko? opo, inay. Ayaw niya nga pong pabayaran sa akin. Tulong na lang daw po niya sa akin yun. Napakabait naman niya. Talaga pong mabait siya. Gwapo pa po. Mabuti na lang pala. Pinasok ka ni Marvin doon. Totoo po. Kaya nga, nagpapasalamat din ako kay Marvin. Naway, pagpalain pa ng Diyos ang iyong boss. Na-hospital pala si Aling Sandra. Hindi mo lang kita natulungan. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin. Inahihiya ako sa'yo, Marvin. Basta wag mo nang alalahanin yun. Nakaraos na naman kami. Anong ginawa mo? Bumali ka ba? Babali sana ako pero nalaman yun ni Sir Wilson. Inawat ako ni Sir. Ano? Binigyan na lang niya ako ng 10,000. Tulong na lang daw niya sa akin yun. Ang bait niya, diba? Sa bagay, mas mabait naman talaga si Sir Wilson kaysa kay Ma'am Monica. Mas malipit nga si Sir sa aming mga empleyado kaysa sa kapatid niya. Parehas ba silang walang pamilya ni Ma'am Monica? Oo. Nagtataka nga kami kung bakit. Sorry for disturbing you kanina, Wilson, ha? Ano bang istorbong sinasabi mo? Kaibigan kita, best friend. Kaya hindi ka abala sa akin. Pero naistorbo ko ang pagmimerienda nyo ni Lorraine. Katatapos lang namin kumain nang dumating ka. Nagpasama akong magmerienda sa kanya. Nakakatamad kasing kumain kapag magsalang. Tinatamad ka o gusto mo lang talaga siyang makasama? Pocholo. Kahit hindi ako laging narito sa office mo, kita kong ningning sa mga mata mo pag napag-uusapan natin siya. Humahanga lang ako sa kanya. Dahil sa pagiging mabait, masipag, at pagiging tapat niya sa trabaho. At mapagmahal na anak pa. Wala namang masama magkaroon ka man ng pagtingin sa kanya. Dalaga siya at binata ka. Magiging masama lang yun kung mamahalin mo siya dahil may kahawig siya. Anong ibig mo sabihin? Alam mo kung sinong tinutukoy ko, Wilson. Oo. Tama ka. Magkahawig nga sila. Dahil ba doon? Kaya nahuhulog ang loob mo kay Lorraine? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ito ang pictures namin nung launching ng pinakabago naming pabango. Si Lorraine, no? Ang ganda ng kuha niya rito. Lalong lumitaw ang pagkakahawig nila ni... Nasaan na kaya siya ngayon? Kumusta na kaya siya? Si Ate Monica, kasalanan niya. Kasalanan niya ang paghihiwalay namin. Pero hanggang ngayon, walang ipinagtatapat sa akin si Ate. Pinangangatawanan pa rin ang kanyang kasinungalingan. Bakit, Ate? Bakit?
Dahil basta mahirap lang ang minahal ko noon. Pero hindi niya kasalanan yun. May nag-text sa akin. Si Ate Monica. Kinatanong ko ano ginagawa ko. Pinapupunta niya ako sa office niya. Naiinip daw siya. Parang bata itong si ate. Ay, ate, minsan hindi kita maintindihan. Pagtatahilan na lang ako. Sasabihin ko na may tinatapos pa akong isulat. Ayoko muna siyang makausap ngayon. Para po sa akin ang magandang relong to, sir. Oo, regalo ko sa'yo. Po, pero bakit po? Nakalimutan mo. Birthday mo ngayon. Sinabi sa akin ng mga kasamahan mo. Ay, oh my God. Birthday ko nga pala ngayon. Sorry, nakalimutan ko dahil pinoproblema ko yung nangyari kay Inay. Mahirap yan. Bata ka pa, ulyanin ka na. Sir naman, may problema lang po kaya nakalimutan ko. Kaya nagbibiro lang naman ako eh. Ang totoo, naiintindihan kita. Kaya nga, binigyan kita ng gift. Nakakaya po, sir. Mahal po ang relong to eh. Okay lang yun. Minsan lang naman ito eh. Pero... Magtatampo ko kapag hindi mo tinanggap yan. Sige po, tatanggapin ko na po. Ayoko naman pong magtampo kayo. Salamat. Salamat din po sa gift, Sir Wilson. Maiba ko. Binati ka na ba ng boyfriend mo? I mean, ni Marvin? Naku, hindi ko po boyfriend si Marvin. Best friend ko po siya. Pero, nanliligaw po siya sa akin. Ganun ba? Pero, mahal mo pa siya? Sir Wilson? Okay lang kung ayaw mong sagutin. Wala pa po sa isip ko yung mga tungkol sa pag-ibig na ganyan. Si Inay lang po yung gusto kong pag-ukulan ng panahon ko ngayon. Ang ganda-ganda talaga nitong relong binigay ni Sir sa akin. Bagay na bagay sa wrist ko. Si Sir, di lang siya mabait. Gwapo and understanding pa. Tsaka napaka-thoughtful pa. Mapalad ang babaeng mamahalin niya at pakakasalan. Oh, sana ako na lang ang babaeng yun. Ay, bakit ko ba nasabi yun? Ano bang nangyayari sa akin? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ang ganda ng relo mo, ah. May ganyan ka palang relo? Wala akong ganitong relo. Hindi ko kayang bumili nito, no? Birthday gift sa akin to ni Sir Wilson. Bigay ni Sir? Oo. Ayoko nga sanang tanggapin kasi nahihiya ako pero pinilit niya akong tanggapin ko eh. Magtatampo raw kasi siya pag hindi ko tinanggap. Kaya ginawa ko na. Bagay sa akin, no? Oo. Bagay nga sa'yo. Lorraine, hindi ka ba nagtataka? Nagtataka saan? Sa pagiging close. At mabait sa'yo ni Sir Wilson. Di ba, sabi mo, mabait at malapit siya sa mga empleyado. Pero, iba ang ginagawa niya sa'yo. Marvin, hindi ko binibigyan ng ibang kahulugan ang pagiging mabuti ni Sir sa akin. Sana, ganun ka rin. Huwag natin siyang pag-isipan ng hindi maganda. Mula rito sa pinagkukublihan ko, nakita ko ang pag-alis ni na Lorraine at Sir Wilson. Ang saya nila.
sasama uling magmerienda si Lorraine kay Sir. Oh, Lorraine. Nag-aalala ako. Dahil nakikita ko na may damdamin sa iyong boss natin. Natatakot akong mahulog ang loob mo sa kanya. Hindi lang dahil sa mga magaganda niyang katangian, kung hindi dahil mayaman siya. Hindi katulad ko na nagsisimula pa lamang umasenso. Lorraine, paano kita pipigilan? Paano? Ginabi ka na naman, Wilson. May pinuntahan lang ako, ate. Napapadalas na ang pag-uwi mo ng gabi. Hindi na ako bata. Alam ko. Pero saan ka napupunta? Sa bahay ni Pocholo, sinasamahan ko siya. Nakikipagkwentuhan ako dahil laging nalulungkot yung tao. Ano? Kasi naman, paulit-ulit mo siyang binabasted. Di ba? Huwag na nga natin siya pag-usapan. Halika na, kumain na tayo. Sorry, kumain na kami ni Pocholo. Totoo ba yun? Ate, kung mag-imbestiga ka, para akong ibang tao. Maaari mo siyang tanungin kung ayaw mong maniwala. Sige, bibis na ako. Bakit ba ayaw mo pa sumuko, Pocholo? Pati si Wilson, sinasama mo sa kalungkutan mo. Kahit kailan, hindi kita maaari mahalin. Kaya sana sumuko ka na. Kalimutan mo na ako. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ako palang idinahilan mo kay Monica. Pasensya ka na, Pocholo. Ayoko kasi malaman ni ate na si Lorraine ang madalas kong kasama. Natatakot ka ba na muli kanyang hadlangan? Hindi naman. Sa pagkakataong ito, handa na akong harapin si ate. Sakaling pigilan niya ako. May damdamin ka nga kay Lorraine. I love her, Pocholo. Pagkatapos ng mahabang panahon, ngayon lang ako muling nagmahal. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Hindi naman ako bata para hindi matiyak ang aking damdamin. Naisip ko lang kasi, baka kaya mo lang mahal si Lorraine dahil naaalala mo si... Hindi, Pocholo. Talagang mahal ko siya. Kayong dalawa na ba? Hindi pa. Bala ko pa maglapas sa kanya. Hindi ko maintindihan itong sinusulat ko. Kakainis. Lagi na lang ako nagkakamali. Hindi mo wala sa isip ko sinabi ng empleyado namin na nakausap ko kanina. Madalas na magkasama sa pagmimerienda sina Wilson at Lorraine. Close daw si Wilson sa kanya. Ang babaeng yun. Gusto mo akitin si Wilson. Eh, tinatago rin palang kalandian. Mapagsamantala siya. Ay, hindi. Hindi ako papayag na makuha niya si Wilson. Mula ngayon, lagi ko na lamang silang susubaybayan. Minsan na kitang nailayo kay Sandra, Wilson. At alam ko, magagawa rin kitang ilayo kay Lorraine. Lorraine, napapansin ko. Bihirang magpunta dito si Marvin. Nagkagalit ba kayo? Hindi naman po. Baka busy lang po siya.
Hindi mo ba siya nakakausap sa opisina? Hindi po eh. Magkaiba po kami ng department at floor, Nay. Pati sa pagpasok sa opisina, hindi ka rin niya sinasabay. Ayos lang naman po yun para hindi na po madagdagan pa ang utang na loob natin sa kanya. Hindi kaya dahil yung sa boss mo na sobrang malapit sa'yo? Po? Naliligaw ba siya sa'yo? Naku, hindi po. Nag-aalala ako. Saan, Inay? Sa boss mo. Baka manligaw siya sa'yo at magtukso kang sagutin kahit na mas matanda sa'yo. Inay naman. Baka gawin mo yun dahil sa pangangailangan natin, anak. Ayoko mangyari yun. Ang gusto ko, maging maligaya ka sa piling ng lalaking talagang mahal mo. Salamat, Lorraine. Sumama ka mamasyal sa akin ngayon. Napakabait niyo po sa akin, sir. Kaya naman, hindi ko po kayo matanggihan eh. Sana huwag mo rin akong tanggihan sa hilingin ko. Huwag mo na akong tawagin, sir. Wilson na lang. Total, dalawa lang naman tayo. Hindi pa naman ako siguro mukhang matanda para tawagin mo sa pangalan ko. Babyface nga po kayo eh. Huwag mo na rin akong pupuin. Tayong dalawa lang naman ang magkasama. Ikaw ang bahala, Wilson. Salamat. Sobra mo akong pinasaya. May gusto nga pala akong sabihin. Ano yun? Yung iba kasing mga kasama ko, napapansin nila yung pagiging close mo sa akin. Binibigyan nila yun ng kahulugan. Paano kung sabihin ko sa yung tama sila? Wilson? Yes. I love you, Lorraine. Wilson? Maniwala ka. Sa haba ng panahon, ngayon lang ako uli nagmahal ng ganito. Pero mahirap lang ako. Tauhan mo lang ako. Sa pag-ibig, lahat ay pantay. Walang mahirap o mayaman man. Ang mahalaga, nagmamahalan sila. Baka tumutol si Ma'am Monica. Huwag mo siyang isipin. Akong intindihin mo. Natatakot ako, Wilson. Umiiyak ka. Ibig pang sabihin yan. Mahal mo rin ako. Oo, Wilson. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ilang araw ka rin hindi napasyal, Marvin. Nakita ko kasi kayo ni Sir Wilson last week. Masaya kayong umalis ng office. Nakita mo kami? Oo. At narinig ko, magmimerienda kayo. Aaminin ko, Lorraine. Nagselos ako. Marvin. Alam kong wala akong karapatan. At wala rin akong panama kay Sir. Pero hindi ko maiwasang masaktan. Dahil mahal na mahal kita. Marvin. Ang tagal kong iningatan ng pag-ibig ko sa'yo. Naghintay ako ng tamang panahon. Pero ngayon, mukhang mabibigo lang ako. Uy, huwag kang umiyak. Mahal na mahal kita, Lorraine. At lalo kung napatunayan niyo sa isang linggong pag-iwas ko sa iyo. Hindi pala ganun kadaling libutin ka. Sabihin mo nga sa akin, nandiligaw na ba siya sa iyo? Marvin. Pakiusap. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagtapat na siya ng pag-ibig sa akin.
Sinasabi ko na eh. Huwag ka na sanang magalit sa akin, Marvin. Pero, sinagot ko na siya. Nobyo ko na si Wilson. Sinabi mo na pala kay Marvin ang tungkol sa atin. Oo. Sa totoo nga lang yan, awang-awa ko sa kanya. Kasi, naging napakabuti niyang kaibigan sa akin. Naunawaan ko. Siguro, kung hindi ako dumating sa buhay mo, baka siyang naging nobyo mo. Iwan ko. Hindi ko alam. Pero hindi talaga siyang itinakda para sa'yo. Kundi ako. Akong maswerte. Lorraine, sana ipaalam na rin natin ang relasyon natin sa nanay mo. Huwag muna. Ayaw mo pa? Bakit? Sobrang close ni inay kay Marvin. I'm sure malulungkot siya pag nalaman niyang iba ang pinili ko. Kailan natin sasabihin? Maghintay pa tayo ng konting panahon. Sa ngayon, gusto ko munang asikasuhin ang pagpapagamot kay inay. Huwag mo nang problemahin yun. Yung girlfriend na kita, tutulungan kita sa pagpapagamot sa kanya. Wag. Hindi mo tungkulin yun. Mahal kita. At mahalaga sa akin ang mga mahal mo sa buhay. Kaya, hayaan mo tulungan ko ang nanay mo. Kung hindi naman dahil sa kanya, wala akong magandang girlfriend ngayon. Monica. Cholo. Buti naman dumating ka na. Halika. Samahan mo ako uminom. Ayokong uminom. Magmamaneho pa ako pa uwi. Ito naman, oh. Unti lang naman eh. Na! Ano ba problema mo? Ako? Wala akong problema. Gusto ko lang magsaya. Hindi mo nga ako boyfriend, pero kabisado na kita. Alam ko kung kailan ka may problema. Cholo. Si Wilson. Mukhang naloloko sa assistant marketing manager namin. Wala namang masama doon. Pareho silang single. Tumigil ka! Bakit ka ba nagagalit? Kinakampihan mo si Wilson. Bakit? Alam mo ba ang tungkol sa pagkaloko niya sa babae yun? Hindi. Sa'yo ko lang nalaman. Lolokohin lang siya ng babae yun. Kabuhayan lang namin ang gusto niya. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Maraming magagandang katangian ng kaibigan ko na maaaring mahalin ng isang babae. Walang babaeng maaaring magmahal sa kanya. Ako lang! Anong sinabi mo? Dahil kapatid niya ako. Kaya ako lang ang makapagmamalasakit sa kanya. Ako lang! Monica, huminahon ka. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi kita makontak. Bakit ngayon ka lang? Narito ka pala, Pocholo. Namasyal kami ni Lorraine. Pasensya na. Ang ate mo, May nangyari ba sa kanya? alam na niya ang tungkol sa inyo ni Lorraine. Sinabi mo? Hindi. Nalaman niya sa iba. Tinawagan niya ako, pinapunta ako rito. Gusto niyang samahan ko siya maglasing. Naglasing siya. At nagwala pa dahil sa galit. Kung hindi nga lang kapatid mo siya, iisipin ko nagseselos siya. Ay, si ate. Kung minsan hindi ko maintindihan ang ugali niya. Para siyang bata. Nasa na?
Nakatulog na. Sinabi ko sa katulong nyo, nadali na siya sa silid niya. Tutol siya kay Lorraine Wilson. Tulad din ang pagtutol niya noon kay Sandra. Gising ka na pala. Kumain ka na. Handa ng almusal. Ikaw, Papasok na ako sa opisina. maaga pa. Hintayin mo na lang ako. Marami kong gagawin doon ngayon, ate. Yun nga kaya ang dahilan? O gusto mo lang makasama na maaga ang babae mo? Ano ba yung sinasabi mo? Sino bang babaeng tinutukoy mo? Si Lorraine, ang oportunistang assistant marketing manager natin. Hindi ko siya babae, ate. Girlfriend ko siya. Walang niyo. Ari ko, bakit mo ko sinambal? Ang lakas ng loob mong ipagmalakas sa akin ang walang kwentang babaeng yon. Huwag mo siyang pagsabihan ng ganyan. Matalino siya, mabait at masipag. Mapagmahal na anak pa. Tama na! Alam mo, hindi kita maintindihan. Kagabi, nagwala ka, sabi ni Pocholo. Galit ka raw. Dahil inilihim ko sa'yo tungkol sa amin ni Lorraine. Ngayon namang sinabi ko, galit ka pa rin. Bakit ba ganyan ka? Dahil hindi ka marunong pumili ng babaeng karapat-dapat para sa At iyo. sinong marunong pumili? Ikaw? Ate, lahat ng babaeng link sa akin, ayaw mo. Lalo na si Sandra. Huwag mong banggitin ang pangalan ng babaeng yun dito. Kailangan. Para malaman mong matagal ko nang alam ang katotohanan. Na hindi totoong niloko ko ni Sandra. At gawa-gawa mo lang lahat. Maging ang mga litrato nila ng lalaki sinabi mong nobyo rin niya. Wilson. Bakit, ate? Bakit mo kami pinaghiwalay? I'm sorry. Alam ko kasi na salapi lamang natin ang gusto niya. Hindi ako naniniwala sa'yo. At nagsisisi rin ako sa pag-iwan ko kay Sandra noon. Walang hiya ka, Wilson. At ngayong nagmahal akong muli, hindi ko nahahayaan pa na mapakialaman mong buhay ko. Kanina, nang makasalubong ko si Marvin, umiwas siya para hindi niya ako makausap. Alam ko, nasaktan ko siya ng sobra, pero bakit ganun? Bakit parang nasasaktan din ako sa reaksyon niya? Hindi ko gustong magalit ka sa akin, Marvin. Hindi ko gusto. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. Salamat naman at kinausap mo ko nung tawagin kita kanina, Marvin. Bakit naman po hindi, Aling Sandra? Nagtataka lang ako. Bihira ka nang magpunta sa amin. Nasasaktan din po ako sa ginagawa ko. Pero kailangan kong umuwas. Para naman hindi magalit ang boyfriend ni Lorraine. Ano? May boyfriend ng anak ko? Hindi ba niya nasabi sa inyo? Sino? Sinong nobyo niya? Ang boss namin, si Sir Wilson. Nay, may masakit po ba sa inyo? Wala naman. Bakit matamlay po kayo? Nalulungkot lang ako.
Dahil marunong ka na palang maglihim sa akin ngayon. Inay, Nakausap ko si Marvin kanina sa misakayan ng tricycle. Tinanong ko kung bakit bihira na siyang magpunta rito. Sinabi niya sa akin ang lahat. Bakit, anak? Bakit naglilihim ka na sa akin ngayon? Nobyo mo na pala ang boss mo? Sa iba ko pa unang nalaman. sorry po, Inay. Hindi ko naman po talaga gustong maglihim. Naghihintay lang po ako ng magandang panahon para masabi ko sa inyong lahat. Ang lalaking yun, talaga bang mahal mo siya? O baka para lang maipagamot ako? Kaya mo yun sinagot. Inay. Sabihin mo totoo. Anak, masama ang maging mapaglaro sa pag-ibig. Sinamahan mo na naman pala uli si ate, Pocholo. Oo, Hindi ko pa rin sa kinikibok. sinabi nga niya. At masama rin ang loob niya sa'yo. Pero lalo siyang galit kay Lorraine. Kaya pala 2 days na siyang hindi pumapasok sa opisina. Bakit nga kaya ganun si Monica? Kung umusta siya, para bang nagseselos siya? Ma'am Monica, pinatawag niyo raw po ako. Oportunista. Ma'am, bakit niyo ako sinampal? Ang kapal na mukha mo. Tinanggap na nga kita rito. Inakit mo pa si Wilson. Nagkakamali kayo, ma'am. Hindi ko siya inakit. Niligawan niya ako. At dahil mahal ko rin siya, sinagot ko po siya. Sinungaling. Ma'am Monica, totoo ang sinasabi ko. Alam ko naman, salapi lang ang gusto mo kay Wilson. Dahil may sakit ang iyong ina. Eto, 1,000,000 piso ang halaga ng checking to. Kunin mo. At pagkatapos, lumayas ka na rito. Lumayo ka na kay Wilson! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Kunin mo ito. Hindi ko po matatanggap yan, Ma'am Monica. Sa maniwala po kayo o hindi, wala akong hangad sa salapin ninyo. Sinungaling ka. Aray ko! Aray ko! Aray! Bitiwan niyo po ako! Aray! Hindi ko ito bitiwan. Ubusin ko ang buhay mo. Tulungan niyo ako! Maldita pala ang kapatid ng boss mo. Hindi marunong mahiya. Inulpi ka sa kanyang opisina. Inay, Bakit ka ba niya sinaktan? gusto niya pong layuan ko ang kapatid niya. Hindi po siya naniniwala na hindi ko hangad ang salapi nila. Katulad din ng babaeng yun nung isang kakilala ko nung araw. Anak, siguro makabubuti. Layuan mo ng lalaking yun. Inay, Dahil makasirain ng kapatid niya ang buhay mo. Huwag ka na kayang pumasok sa opisina nila. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho.
Nakakayang ginawa mo, ate. Sinaktan mo si Lorraine sa iyong opisina. Wilson, Alam mo bang pinag-uusapan ka ngayon sa company natin? Ang sabi ng iba, masamang ugali mo. Wala kang respeto sa iyong kapwa. Porke mahirap at empleyado mo lang. Matigas kasi siya eh. Lumaban pa nga siya sa akin. Kaya napilitan akong saktan siya. Huwag ka na magsinungaling, ate. Nakita sa CCTV ang lahat ng ginawa mo. Maging ang pag-aabot mo ng cheque kay Lorraine na hindi niya tinanggap. Wilson, I'm sorry. Nagawa ko lang yun Dahil sa ano? dahil sa pagmamalasakit ko sa iyo. Ayoko mapahama ka sa kamay na Lorraine na iyon. Kay Lorraine nga kaya ako mapapahamak? O baka naman sa'yo? Wilson, please. Huwag ka na magalit sa akin. Patawarin mo na ako. Ate, dahil sa ginawa mo, maaari kang kasuhan ni Lorraine. At kapag ginawa niya yon, kahit ako titistigo laban sa'yo. Magagawa mo sa akin yun, Wilson. Oo, dahil ikaw ang nagkasala. Nabola ka na talaga ng babaeng yun. Hindi mo na ako pinahahalagahan ngayon. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. Dinalan ko po kayo ng mga prutas, Aling Sandra. Ay, Bigay po sa amin yan ng lolo ko galing probinsya. ako salamat, Marvin. Kahit naman wala ito, pwede ka namang mamasyal dito. Oo nga naman, Marvin. Ay, sandali lang ha, at ikukuha kita ng mami merienda mo. Sige ho. Lorraine, kumusta ka na? Ito, balak maganap ng ibang trabaho. Ayaw na kasi ni inay na bumalik pa ako doon. Pinakiusapan ako ni Sir Wilson na sabihin sa'yo. Gusto niyo magkita kayo sa park bukas. Ha? Kung gusto mo, sasamahan kita. Para wag mag-alala si Aling Sandra. Gagawin mo yun, Marvin? Mahal kita, Lorraine. Isang pag-ibig na hindi makasarili at marunong umunawa. Kung kay Sir Wilson kaliligaya, tinatanggap ko ang kabiguan ko. Napakabuti mo talaga, Marvin. Maraming salamat, ha? Salamat sa tulong mo, Marvin. Kundi dahil sa'yo, hindi ko makakausap si Lorraine. Ginagawa ko lang po ang tama, Sir Wilson. Sige. Maiwan ko na muna kayo. Text mo na lang ako, Lorraine. Pag-uwi na tayo. Oo, Marvin. Salamat ulit, ah. Mabait talaga siya. Kahit akong pinili mo, hindi mo makikita sa kanya ang galit. Napakabait niya talaga, Wilson. Lorraine, humihingi ako ng tawad sa ginawa ng kapatid ko. Hiyang-hiya ako sa'yo. Naku, hindi mo naman kasalanan yun, eh. Masamang loob ko sa kanya. Sa tuwing magmamahal ako, pinanghihimasukan niyang buhay ko. Sabi ni inay, huwag na akong pumasok sa kumpanya ninyo. At naisip ko na sundin ang nanay ko. Maghahanap na lang ako ng ibang mapapasukan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Ipapasok kita sa isa kong kaibigan na may company rin. Hindi ako papayag na mawalan ka ng trabaho at magkapit kayo. Salamat, Wilson, ha? Kaya lang, dahil sa ginawa sa akin ng kapatid mo, hindi pa rin kita maipakikilala sa nanay ko. Okay lang. I will wait for the right time. Lorraine, sana lang huwag maapektuhan ang ginawa ni ate ang ating relasyon. Magandang umaga po, ma'am.
Tawag niyo raw po ako. Oo, Marvin. 6 years ka nang nagtatrabaho sa amin, hindi ba? Opo. Ito ang first job ko pagkatapos ko mag-graduate ng college. At dahil maganda ang performance mo, na-promote ka after 4 years. At ipinagpapasalamat ko po yun sa inyo ni Sir Wilson, ma'am. Naisip ko sana na bigyan ka uli ng promotion. Ma'am? Hindi lang yon. Bibigyan din kita ng malaking halaga. Basta magawa mo lang ang gusto ko. Oh. Ano po yun, ma'am? Alam ko, kaibigan mo si Lorraine. Malapit siya sa'yo. Opo. Nung narito pa siya. At dahil doon, sigurado ako na hindi ka mahihirapan sa iuutos ko. Ano pong ipag-uutos niyo? Dukutin mo si Lorraine. Isama mo siya sa lugar na sasabihin ko. Ma'am Monica? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Duwag ka, Marvin! Duwag! Wala kang kwentang tauhan. Gagawa ako ng paraan upang madispatcha ka sa kumpanya namin. Tandaan mo yun. At ikaw naman, Lorraine, hindi ka magtatagumpay. Hindi mo makukuha si Wilson. Akin lang siya. Akin lang. At ang sino makukuha sa kanya ay dadaan sa aking bangkay. Ano? Sinabi yun ni ate? Oo, sir. Pero tumanggi po ako. Nagkunwari ako natatakot, pero ang totoo, hindi ko magagawang ipahamak si Lorraine. Salamat sa iyo, Marvin. Anong sabi ni ate nang tumanggi ka? Nagalito siya. Pinagbantaan ako na may masamang mangyayari sa akin kapag may pinagsabihan ako ng kanyang plano. Talagang sobrang si ate. Para tuloy, naghihinala na ako na hindi pagmamalasakit ang motibo ng ginagawa niyang ito. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Baka may iba siyang dahilan. Kaya gusto niyang ilayo ako sa mga minamahal ko. Hindi lang ngayon nangyari ito, Marvin. Mapanganib pala talagang kapatid niyo, sir. Ano pong gagawin natin ngayon para maprotektahan si Lorraine? Dapat niya itong malaman. Gusto niya akong ipadukot sa'yo? Oo. At isama raw kita sa lugar na sasabihin niya. Walang hiyang yun. At anong gusto niyang gawin sa anak ko? Bakit niya pinadudukot? Para patayin? Hindi ko ho alam, Alexandra. Hindi po niya kasi nabanggit sa akin. Sinabi ko ito para makapag-ingat kayo. Lalo ka na, Lorraine. Mabuti na lang tumanggi ka sa kanya. Kahit kailan. Hindi ko magagawang ipahamak ka. Salamat sa iyo, iho. Hindi ko na muna palalabasin ang bahay itong si Lorraine. Anak, huwag ka na munang maghanap ng trabaho. Mahirap na. Opo, inay. Dito na lang po muna ako sa bahay. Kaya lang, ang inaalala ko po ay yung pagpapadialysis ninyo. Ay. Huwag mo na problemahin yun. Ako nang bahala kay Alexandra. Basta ingatan mo ang sarili mo. Halos hindi ko mapaniwalaan ang mga sinabi mo, Wilson. Totoong lahat yun, Pocholo. Nagbalak ng ganun si ate. Tinanggihan lang siya ni Marvin. Hindi ko maintindihan.
Bakit parang ang laki ng galit niya kay Lorraine? At kahit kay Sandra nung araw, ganun din siya. Parang ang hirap paniwalaan na dahil lang mahirap ang mga minahal mo, magiging ganun na kasama si Monica. May pagtatapat ako sa iyo, Pocholo. At may hinala ako na itong dahilan ng lahat ng ginagawa ni ate. Napakaganda mo sa damit mong yan, Monica. Ngayon lang kita nakitang nagsuot ng ganyan. Oh, maganda ba talaga ako, Pocholo? Wala kang kasing ganda para sa akin. At talagang mahal mo ko? Mahal na mahal. Kung magiging iyo ko, gagawin mo kaya ang hihilingin ko? Totoo ba ang sinabi mo? Magiging akin ka? Oo, Pocholo. Pero kailangan, magawa mo muna ang gusto ko. Ano yun? Sabihin mo. Kunin mo at dalhin sa akin si Lorraine. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ano, Pocholo? Payag ka ba? Bakit ba ginugulo mo pa si Lorraine? Wala na siya sa kumpanya niyo. Ang gusto ko, lubusan siyang mawala sa buhay ni Wilson. At anong gagawin mo? Papatayin mo? Monica, masisira ang buhay mo pag ginawa mo yun. Kung ano man ang gagawin ko sa babaeng yon, wala ka na roon. Damay pa rin ako pag sinunod ko ang maitim mong balak. Kung ganon, ayaw mo? Hindi mo ako matutulungan? Bakit ba hindi mo nalang tanggapin na hindi para sa'yo si Wilson? Ano ba pinagsasabi mo? Alam ko na ang lahat. Kaya ka nagkakaganyan. Kaya mo inilalayo si Wilson sa lahat ng babae. Dahil mahal mo siya. Pocholo! Ampon ka lang ng mga magulang ni Wilson. Hindi kayo tunay na magkapatid. Tumigil ka! Kahit ilang beses mo pa akong sampalin, hindi mo na maitatago pa ang iyong damdamin. Walang hiya ka! Kaya pala kahit anong gawin ko, hindi mo ako matutuwang mahalin. Dahil kay Wilson. Lumayas ka rito! Lumayas ka! Handa na ako, Marvin. Sasambahan ko na sa ospital ang nanay mo, Lorraine. Mag-ingat ka sana dito. Oo, Marvin, mag-iingat din kayo, Oh, Lorraine, isara mong mabuti itong bahay pag alis namin, ha? At magbibilin din ako sa mga kapitbahay natin. Opo, inay. Sige na po. Lumakad na po kayo. Tayo na po, Aling Sandra. Tayo na. Marvin, Bakit? maraming salamat, Hindi ko makakalimutan ang mga kabutihan mo. Handa kong gawin ang lahat para sa iyo, Lorraine. Tayo na po, Aling Sandra. Napakabuti mo talaga, Marvin. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbago sa akin. Kahit nasaktan ko ang damdamin mo. Kaya ngayon, hindi ko na tuloy maintindihan ang sarili ko. Noong una, hindi ko mapaniwalaan ang ipinagtapat mo. Naampon niyo lang si Monica. At maaaring umiibig siya sa'yo. Kaya pilit niyang inilalayo sa'yo ang bawat babaeng magustuhan mo.
Pero nang kausapin niya ako, Wilson! Doon nalantad sa akin ang masakit na katotohanan. Tama nga ang hinala mo. Mahal ka niya. Pozzolo. Mahal ka ng babaeng pinakamamahal ko. I'm sorry. Hindi ko gustong masaktan ka ng ganyan. Ako man, nasasaktan din sa mga nagkaganap na ito. Kaya dapat nang matapos ang lahat ng ito. Anong ibig mo sabihin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Hayop ka, Lorraine. Kasalanan mo kung bakit ako nasasaktan ngayon. Papatayin kita. Mamamatay ka. Hindi ako papayag na makuha na kahit na sino si Wilson. Akin lang siya. Akin! Pero paano mo ako mamahalin, Wilson? Ganun kapatid lang ang turing mo sa akin. Hindi tayo magkapatid. Inampun lang ako ng mga magulang mo. Dahil akala nila hindi na sila magkakaanak pa. Kaya pwede pang maging tayo. Pwede pa rin. Pwede. Basta maalis ko lang ang lahat ng hadlang. Nakapipingin ka tahimik ka dito sa bahay. Parang hindi na ako makakatikal. Parang gusto ko na umalis dito. Para hindi na makasama pa si Ate Monica. Si Lorraine. Lagi ako nag-aalala sa kanya. Dapat siguro makakausap ko ng nanay niya para makasal na kami. Para maprotektahan ko na sila ng gusto. Ate Monica, hindi na ako papayag pa na mawasak muli ang buhay ko. Hindi na. Si ate, papalapit dito. Wilson! Wilson! Wilson, mag-usap tayo. Ate, tigilan mo ako. Layuan mo. Please, huwag ka na magalit. Nahihirapan ako pagalit ka eh. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog, hindi rin ako makapagtrabaho. Huwag ka na umarte ng ganyan. Magkapatid tayo. Magkapatid? Hindi tayo magkapatid. Ampun lang ako. Kaya okay lang kahit magkaroon tayo ng relasyon. Ate Monica. Huwag mo na akong tawaging ate. Ilang taon nang manatanda ako sa'yo. Alam mo, Wilson, mahal na mahal kita. Teenager pa lang tayo, minahal na kita ng todo. Kaso, hindi mo ko pinansin. Dahil yung kay Sandra, buwisit siya. Kaya gumawa ko ng paraan para magalit ka sa kanya at iwan mo siya. At nagtagumpay naman ako. Tama na, ate. Iwan mo ako. Pero dumating naman si Lorraine. Ang walang yang yun. Akala niya maaagaw ka niya sa akin. Hindi! Hindi ako papayag na makuha ka niya. Kung ayaw mo umalis dito, akong aalis. Hindi! Huwag! Saan ka pumunta? Wilson! Huwag ka umalis! Wilson! Malungkot na naman si Lorraine. Siguro naiisip na naman yung kanyang nobyo.
Kasi naman, bakit hindi na lang si Marvin ang kanyang pinili? Nahihirapan tuloy siya. Naaawa ako sa aking anak. Parang nauulit sa kanya yung nangyari sa akin noon. Kung paano ako inabi at pinagbintangan ng masama ni Monica, ang kapatid ni Wilson. At si Wilson naman, madaling naniwala sa kanyang ate. Nakipag-break agad sa akin. Kaya hindi niya na nalaman ang katotohanan. At ngayon, parang nasasalamin ko kay Lorraine ang aking sarili. Oh, bakit ba kailangan mangyari ito sa anak ko? Paano ko siya matutulungan? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Hindi mo siya dapat iniwan, Wilson. Baka lalo lang siyang makaisip ng masama. Naiinis na ako sa mga sinasabi niya. Baka hindi ako makapagpigil at mapatulan ko siya. Kailangan mo magpakainahon para malutas mo ang inyong problema. Bumalik ka doon para malaman mo rin ang kanyang gagawin. Ma'am Monica, eto na pong pagkain niyo, ma'am. Dinala ko na po dito sa kwarto niyo. Si Wilson, dumating na ba siya? Eh, Dumating na ba ang mahal ko? ho? Oo. Mahal niyo? Oo. Dumating na ba? Sabihin mo, para makapag-alis ako. Ay, kuwan ho. O, wala pa ho, ma'am. Pero tumawag siya, pauwi na raw ho. Uuwi na si Wilson? Uuwi na siya? Diyos ko. Ano bang nangyayari sa amo kong babae? Bakit siya ganito? Iwan mo na ako. Sige na, ilabas mo na yung pagkain yan. Ha? Mamaya na lang ako kakain pag narito na si Wilson. Pero kahapon pa po kayo hindi kumakain, ma'am. Sinabi na, ilabas mo ito. Naku, Diyos ko. Bakit niyo naman tinabig yung plato at baso? Ayan, nabasag tuloy, nagkalat ng pagkain sa Sinabi ko na, umalis ka rito. Isusubsob kita sa mabubog na yan. Opo, wag! Ay, alis na po, alis na po! Ay, Diyos ko, nakakatakot naman si Ma'am Monica. Nalilisik yung mga mata niya. Bakit wala si Ate Monica, Dina? Nasaan siya? Eh, kanina ho, sir. Iniwan ko sa kwarto niya. Nagwawala ho kasi. Pero wala siya doon. Patawad po, sir. Hindi ko po alam. Hindi ko rin po napansin na umalis pala siya. Kailangan matigpuan natin siya. Ay, naku. Kailangan. Malapit na tayo magkita. Ngayon, pagsisisihan mo ang pag-agaw kay Wilson. Magbabayad ka. Ang tagal naman nila. Bakit kaya?
Baka naman nagkaroon ng problema sa ospital o baka maraming pasyente. Ay, ayan. May kumakatok. Sila na siguro yan. Mabuksan ko ang pinto. Lorraine, Ma'am Monica? nagkita rin tayo ulit. Akala mo makakatakas ka sa akin? Nagkakamali ka. Anong kailangan nyo, ha? Wala rito ang kapatid ninyo. Hindi ko siya kapatid. Mahal ko siya, naintindihan mo? Pero inagaw mo siya. Kaya ang dapat sa iyo, mamatay! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Kailan magtakas ako? Tsaka huliin nila ako. Ayoko makulong. Si Lorraine, siya ang dapat ikulong. Siya may kasalanan. Kaya nabaril ko si Wilson. Nabaril ko, mahal ko. Marvin, kailangan makaligtas ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nawala ka. Lorraine, anak, Inay, si Marvin mo. nagpaiwan ako kay Marvin dito sa ospital. Dahil nga, 3 pasyente pa yung idadialysis bago ako. Pero hindi na siya nakabalik sa akin. Kaya umuwi na lang ako. Pagdating ko sa atin, sinabi ng mga kapitbahay, nabaril si Marvin. Wala. Ano pang nangyari? Ako po talaga yung babarilin ni Monica. Pero iniligtas ako ni Marvin, kaya siya ang tinamaan. Ha? Sinong Monica? Siya mo yung nakakatandang kapatid ni Wilson, ang boyfriend ko. Wilson? Monica? Inay, 2 po ang tama ni Marvin. Delikado po ang lagay niya. Ayun si Lorraine. Umiiyak pa rin. Nag-aalala sa maaaring kasapitan ni Marvin. Oh, Diyos ko. Ako man nag-aalala rin. Hindi lang kay Marvin, kundi maging sa mga pangalang sinabi ni Lorraine kanina. Monica, Wilson. Hindi kaya sila rin yung mga taong nanakit sa damdamin ko doon? Kung sila nga yun, malaking problema ito. Talagang dapat paghiwalayin sina Lorraine at Wilson. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Talaga bang hindi ka na mapipigil pa, Pocholo? Kailangan kong pansamantalang lumayo, Wilson. Para makamove on. Tawagan mo na lang ako kapag nakarating ka na sa pupuntahan mo. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Si Lorraine. Sandalit sasagutin ko. Hello, Lorraine? Wilson, nandito kami ngayon sa ospital na malapit sa amin. Ha? Bakit kayo nariyan? Si Marvin, nabaril ni Monica. Hindi. Sige, pupunta ako agad dyan. Bakit, Wilson? Anong nangyari? Si Marvin, nabaril ni Monica. Oh my God. Si Monica. Nasaan siya?
Hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas sa operating room ang mga gumagamot kay Marvin. Diyos ko, iligtas mo po siya. Maawa ka po. Iligtas mo po ang mahal ko. Ngayon, alam ko na po. Alam ko na ang tunay kong damdamin. Siya talaga ang mahal ko. Lorraine? Ano? Kumusta na si Marvin? Nasa panganib pa rin siya, Wilson. Ano ba nangyari? Bakit siya nabaril ni ate? Dumating si Monica sa amin. Ako ang talagang babarilin niya, pero iniligtas ako ni Marvin. Kaya siya ngayon ang nasa panganib. Wilson, ayoko mawala siya. Ayoko. Ang nangyaring nito sa kanya, ang naging daan para ma-realize ko ang tunay kong nararamdaman. Kung bakit ako nasasaktan kapag iniiwasan niya ako. Siya ang talagang mahal ko. Ganun ba? Sorry, Wilson. Anak, Lorraine, hinahanap ka na ng doktor para... Ikaw? Sandra. Wilson, anong ibig sabihin ito? Bakit kayo magkakilala ni Inay? Anak mo si Lorraine? Oo. Anak ko si Lorraine. Anak natin. Ano? Inay, ang sabi niyo sa akin, patay na ang tatay ko. Tawarin mo ko, anak. Sinabi ko lang yun sa iyo para hindi mo nahangarin pang hanapin ang iyong ama. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Dahil iniwan mo ko agad. Sandra. Nakinig ka sa paninira ni Monica. Hindi mo pinansin ang lahat ng tao ko sa iyo. Oh my God! Kaya pala, hanggang ang loob ko sa kanya, na parang mahal ko siya. Yun pala, siya ang tunay kong ama. May maganda rin palang ibinunga ang pangyayaring ito. Natagpuan mo ang iyong mag-ina. Oo, Pocholo. Kaya pala, parang lagi kong nakikita kay Lorraine si Sandra. Dahil anak namin siya. Pero, nahihiya ako sa kanila. Bakit? Dahil sa mga ginawa ng ampo ni ng mami at daddy. At sa paniniwala ko sa kanya. Maaari mo pa namang ituwid ang pagkakamali mo. May pagkakataon ka pa. Tanggapin kaya nila ako. Lalo na si Sandra. Kausapin mo sila. Lakasan mo ang loob mo. Wilson, sa buhay, dapat malakas ang loob mo para makamit mo ang kaligayahang hanap mo. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Oh, Masakit pa bang mga sugat mo, Marvin? Medyo, Lorraine. Oh, sabi ng doktor, unti-unti rin mawawala ang sakit niyan. May gamot naman silang binigay para dyan eh. Ako mo magpapainom sa'yo. Aalagaan kita. Salamat. Huwag ka na umiyak. Ligtas na ako. Kung nagkataong namatay ka, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Siguro, gugustuhin ko na rin mamatay na. Lorraine.
na walang lalaking tunay ko palang mahal. Ha? Oo, Marvin. Mahal kita. Sorry kung hindi ko agad na-realize yung nararamdaman ko. Lorraine, napakaligaya ko. Pero, paano na si Sir Wilson? Wala nang problema sa kanya. Sasabihin ko sa'yo lahat ng nangyari. Makinig ka. Umalis kayo! Baliw kayo! Huwag niyo akong sundan! Mabarinig ko kayo na! Mabarinig ko kayo na! Bakit ka na pa rito? Una, ibabalita ko na nahuli na ng mga pulis si Ate Monica at dinala na siya sa mental hospital. Ano? Bakit doon? Wala na siya sa kanyang sarili. Nakasugat pa nga siya dahil ng baril eh. Yun palang sinapit niya. Minanay niyang sakit ang tunay niyang ina. Ha? Pero ang sabi ni Mami, nung nabubuhay pa sila ni Daddy, naawa sila kay Ate Monica, kaya nila inampon. Namatay kasi sa paggamutan ng mga baliw ang tunay niyang ina. At hindi naman nila kilala ang tunay niyang ama. Matatahimik na pala kami. Sandra, ang isa pang dahilan ng pagparito ko para makausap ka. Para humingi ng tawad. At sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Wilson? Mahal pa rin kita, Sandra. At sana, bigyan mo ko ng pagkakataon na maituwid ang aking pagkakamali. Wilson? Ituloy natin ang balak nating pagpapakasal. Masaya po ako at nagkasundo na kayo, Inay Itay. Salamat, anak. Tinatanggap mo rin ako. Opo naman. Gusto ko rin po maging masaya si Inay. Pagkatapos ng mga pagsubok at suliranin, ngayon, magiging buo na ang pamilya natin, anak. Inay, Itay, may gusto po sana kaming sabihin ni Marvin. Oh, ano yan? Gusto po sana namin ni Lorraine na magpakasal na. Aba, uunahan niyo pa kami ni Sandra? Hindi pwede yan, hindi pwede. Ang ibig sabihin ng tatay mo, Lorraine, abay dapat kami raw muna ang ikasal. Hindi gawin na lang po nating double wedding para lahat tayo masaya. Oo nga, no? Sige, sabay-sabay tayong magpapakasal.